Mga mahal kong mga kababayan, ano kaya ang pasabog ni Tatay Digong? Ito ba'y papayag din na makipagbati at makipag-ayos para makabalik na ang dating samahan o unity ng dalawang pamilya? Aba, matindi ito mga kababayan. Ito na po, hindi na natin papatagalin pa ito. Magugulat kayo mga mahal kong mga kababayan dahil nako po, magugulantang ang pamilya Duterte dito. Pati mga loyalista mababaliw dito mga kababayan. Ito na po. Magre-react po tayo mga kababayan dito kay General's Viewpoint. Magaling po ito mga kababayan. Ang lagi nating sinusubaybayan tungkol dito sa mga komentarista, tungkol dito sa nagaganap na usaping politika. Magaling ito mga kababayan ko. Isang like muna dyan at isang share at isang subscribe mga kababayan para po dumami po ang mga solid ka-wonders natin. Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong article ng EDS Davao. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong article ng EDS Davao. Nilalaman nito ang reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa offer of reconciliation ng Pangulong Marcos Jr. Ang mga nagbigay ng mga pahayag ay sina Senator Bongo. Sabi niya, dapat pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Ganon din si Atty. Panelo. Dapat pabalikin niyo. Sino pa? Atty. Roque, sabi niya, nik-nik mo. Si VP Sara, wala akong na-monitor na reaction niya tungkol nito. Ipaki-comment ko no, anong response ni VP Sara sa reconciliation offer. Ito, si TRRD, mayroon siyang response. Ito ang title ng article. Rudy Scopes at PBBM offer of reconciliation. Scope yung manong daw yan. Nako. Hindi siya naniniwala. Ito. O yan mga kababayan, nung mabalitaan ni Tatay Digong itong sinasabi ni BBM na pakikipagbati, ang reaction lang daw ni Tatay Digong ganito. Napangiwi si Tatay Digong mga kababayan. Matindi ito. Ibig sabihin, walang balak si PRRD na makipag-ayos dito kay BBM at pamilya Marcos. Syempre, ikaw ba naman ikulong dyan? Ikaw ba naman kidnapin at litisin sa dahig? Kahit sino kung mapauwi mo, PBBM, maniniwala po ang taong bayan na gusto mong makipagbati dito. Ituloy pa natin mga kababayan, nakakagulat ito. Matinding banat ni PRRD. Inirelay ng kapatid ni PRRD na nasa The Hague, Netherlands ngayon. Benjamin Bong Duterte, yan ang kapatid niya, nasa Netherlands ngayon. Basahin pa. Benjamin Bong Duterte, the youngest sibling of former President and Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte, relayed to supporters and media in The Hague, Netherlands, that the former President does not trust President Ferdinand Marcos Jr.'s offer of reconciliation to the Duterte. Okay? So yan, sa first episode ni
Katunying, yung podcast, ayun, nagsabi ang Pangulo, ayaw ko ng gulo. At tinanong ni Katunying, handa ba kayo makipag-reconcile sa mga Duterte? Ay, oo. Ayaw ko na ng gulo. Marami na akong kaaway. Gusto ko ng kaibigan. O, di ba? Ang ganda. Ang gandang pakinggan. Kaya lang, depende sa ano. Kasi may dalawang partido na nag-aaway. So itong Marcos, presidente, ayaw niya ng gulo, makipag-reconcile. So, depende naman dito sa grupo ng Duterte, ang amahan, ang patriarch, ang leader, si PRRD. Kaya depende sa kanya. O anong sabi niya? Wala siyang tiwala kay President Marcos Jr. Okay? Ano ba ito? According to Benjamin, napanood ko siya sa Facebook reel, si Manoy Benjamin. Ano siya payat na maligaya rin kung magsalita. According to Benjamin, the former president was shaking his head upon hearing about it. Ano yung shaking? Diba ganon? Pag hindi ka naniniwala, ganon? Shaking his head. In a way, sabi ni Manoy Benjamin, he doesn't believe it. Hindi siya naniniwala. Ayon na rin sa kapatid ni Tatay Digong. Hindi naniniwala si Tatay Digong na sincero nga itong si BBM na makipagbati sa pamilya niya, mga kababayan, dahil nung malaman daw ito, pailing-iling lang, ay malabo ito. Isa na namang pangbubudol ito. Kasi nga, ayon na rin kay General Bato, merong experience sa ito, mga kababayan, na nagsalita po kasi si PBBM na hindi makikipag-ugnayan sa ICC o hindi to makikipag-coordinate pagka nagsagawa po ng pag-aresto. Anong nangyari daw, kusa pa daw na ibinigay itong si PRRD sa mga dayuhan, kaya itong si Tatay Digong diskumpiyado na. Pati kaalyado ni Tatay Digong diskumpiyado na kasi nga itong mga salita ni BBM nagko-contradict sa kanyang mga aksyon. Nakita nyo naman, mga kababayan, di ba totoo naman na sinabi ni BBM na hindi tayo makikipag sa ICC. Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Bigla-bigla na lang isinakay si eroplano kagaling ni Tatay Digong sa Hong Kong. Paglapag sa airport, ayun na, isinakay na ng mga kapulisan sa isang private jet itong si PRRD. Anong nangyari? Ngayon, may balak ngang makipagkaisa, makipagbati itong si PBBM. Yun nga lang, parang diskumpiyado na itong pamilya Duterte. Sabi nga ni Attorney Panelo, kung gusto niya talagang totoo ito, pabalikin mo si PRRD. Ipawalang bisa mo yung doon, yung kaso. Ayon naman kay Harry Roque, nek-nek mo. Yun ang sabi. Kidnapin mo ulit dito sa Dahig si Tatay Digong kung totoo ka at ibalik sa Pilipinas. Kung hindi, talon ka sa ilog. Yan ang sabi ni ni Harry Roque. Na ngayon din ay hinahabol din dahil po sa issue na kinaso sa kanya sa Pogo-Pogo, human trafficking. Inahabol na rin si Harry Roque, mga kababayan, kaya pati siya diskumpiyado na po itong si Harry Roque. Lahat po ng mga kaalyado ni Tatay Digong, itong si BP Sara wala pa kasing
sagot dito kung anong reaksyon niya sa pakikipagbate. Ayon na rin sa mga dalubhasa, itong ginawang podcast ni BBM at Katonying isang malaking pagkakamali. Parang inamin daw ni BBM na isa siyang talunan, isang mahinang leader. Yan ang sinasabi ng mga dalubhasa. Itong podcast na ito ang nagbigay sa kanya ng kahinaan. Tignan nyo yung kanyang gabinete. 21 yata ito. Ang kapit tuko, si Gadon. Hindi naman daw sakop ng order ng resignation. Siya, kapit tuko mga kababayan, yung parang nakakapit siya sa dikit. Hindi siya, ayaw niyang mag-resign. Kaya sa tingin niyo mga kababayan, meron bang patutunguhan itong reconciliation na hiling ni BBM sa mga Duterte? Pati itong Yusek Claire Castro, si BBM gusto niyang makipagbati, pero itong si Yusek gustong makipag-away. Nakita nyo naman yung kanyang press con kahapon. Tinanong lang ni Eden Santos kung sincero itong si BBM na makipagbati. Di magpa-hair follicle test sana ito si Pangulo. Ang sagot ni Aling Claire, sinigawan itong si Eden Santos na tila gustong makipagbuno at makipagsuntukan sa sobrang galit. Nagtaas ito ng boses mga kababayan. So kayo po ang tatanungin ko, ano ba ang magandang mangyari? Kayo ba ay naniniwala kay BBM na sincero ito sa kanyang kahilingan na makipagbati sa mga Duterte? O isang kalokohan lamang ito? Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Ako si The Wonder sa Philippines, isang pinakamalupit, pinakamaingay na komentarista sa balat ng YouTube. Isang like, isang share po, at isang subscribe para dumami tayo. Mas madami, mas marami, mas masaya. Mabuhay po mga kababayan. Yan lamang po ang ating balita ngayong umaga. Mabuhay po.